Proverbs chapter 12, verse 24. But any version, any translation will do. Kung ayaw nyo ng the TPT, okay lang din naman. But ako, for the sake ng aking pagtuturo, gagamitin ko po ay the Passion. Okay? Proverbs 12:24. Sabi diyan, if you want to reign in life. Sino ang gustong mag-reign in life? Pag sinabing reign or rule in life, yan yung pangako ng Panginoon sa Deuteronomeo. Okay. Ang sabi ron, you are the head and not the tail. Parang wala kayong narinig na maganda. Kayo ang ulo at hindi kayo buntot. Ibig sabihin, kayo yung nasa taas, hindi kayo nasa ano. Sabi niya pa, you are above and not below. Ang hirap ata nung nasa yung tinatawag sa ating lipunan, nandun ka sa laylayan. Naintindihan niyo po ba ako? Mahirap pagka nabubuhay ka na nasa laylayan. Kahit naman nung ako ay nag-aaral pa nung high school, pagka ikaw yung ikaw lang yung nandun sa baba, ikaw yung taga-sunod, babatok-batukan ka lang, di ba? Kaysa C-80 noon, masarap officer ka. You are in command. Ang hirap yung kapag ka ikaw lang yung inuutos-utusan. So, ang ibig sabihin nito, nung sinasabi nung manunulat dito, kung gusto, ginugusto kasi yon. Tanungin mo nga yung katabi mo, gusto mo bang nasa taas? Yan yung turo nila Pastor Nonon yung topmost top. Amen? Hindi ka lang nasa top, na dapat nandun ka sa topmost top. Amen. Ang pangit yung ikaw yung nasa low and below. Grabe na, mababa na, nasa kaiba-ibabaan pa. Amen? Yung mahirap na, sobra pang hirap. Di ba? Pagka kinategorize yung buhay ng mga Pilipino, may tinatawag na poor of the poorest. Hindi lang mahirap Ang tawag ng papa ko dyan, yung mahirap pa sa daga. Okay, tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi ka daga, ming-ming. Di ba? Mahirap yung poor of the poorest. Kaya yung mayayaman naman, di ba? Sabi doon, hindi lang basta mayaman, kundi mayaman pa sa mayayaman. Mga katulad ng mga billionaires. So, I'm not talking about money here. I'm talking about the status of life. We now want yun dinidesire. If you want, sabi rito, if you want to reign in life, if you want to be above in life, if you want to be the head in life and not the tail, yun naman ang gusto ng Panginoon Sabi niya sa kanyang mga anak, if you will just follow and observe all the commandments that are written here, you will be the head and not the tail. You will be above and not below. Akbayan mo yung katabi mo, dali. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ni Lord, nasa taas ka. Nice. Gusto ni Lord yun, dapat gusto mo rin. Amen? Sino yung gusto, nasa taas siya? Diba? Okay lang sa umpisa kung ikaw ay cell member. Pero hindi dapat 3 taon, 4 na taon, 5 taon, cell member ka pa rin. Dapat you start maging cell leader, tapos maging leader of the cell leaders, dapat maging leader of leaders. Amen. Then pastor of leaders, then pastor of pastors. Amen. Then bishop of pastors. Dapat may pag-unlad, may pag-angat. Kaya nga mayroong 2 lumapit sa akin sa prayer mountain. And I praise God for that. Pareho sila, magkaibang araw yung kanilang paglapit sa akin. And the Lord spoke to them that they will run sa barangay election. And ang kanilang sabi nila sa akin,
Gusto nilang tumakbo, konsehal ng barangay. Sabi ko, wag na kayong tumakbong konsehal. Kung konsehal lang, wag ka nang tumakbo. Sabi ko, tatakbo ka lang din, barangay chairman na. So, and ako, natutuwa ako doon. Kasi, for the longest period of time, ang mga naging barangay chairman, mga sabungero, mga babaero. No, ngayon, may tatakbo na at least kahit pa paano matino. May espiritu ng Diyos. Palakpakan natin. Praying ako na bago dumating yung eleksyon, madagdagan pa yung mga lalapit sa akin na magsasabing makikilahok sila. Manalo o matalo, ang mahalaga nagkaroon ng desire to reign. Amen? Hindi na lang yung lagi tayong tagasunod. Biro mo, sumusunod tayo sa mga sugarol. Sumusunod tayo sa mga lasenggo. Sila yung gumagawa ng palatuntunan sa komunidad natin. It's about time. Kaya kung may katabi kang mukhang pwede naman maging barangay chairman, sabihin mo, takbo na. Yung mga SK, mga kabataan, takbo. Kaya lang, sabi ko, kung tatakbo kayo, make sure you are a disciple. Make sure na kapag barangay chairman ka na o SK chairman ka na, magpapakorek ka pa rin sa akin. Dahil kung hindi ka magpapakorek, huwag ka na tumakbo. Dahil lalamunin ka lang ng politika. No? Patatakbuhin ka lang ng pera, ng masamang impluensya. Baka isa ka na rin sa may mga maleta. Okay? Kasi ngayon, iniiba na nila ang pitaka, hindi na pitaka eh. Mali-maleta na eh. Okay? Sana sa church walang mali-maleta. No? Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, ano ba pitaka mo? Pitaka, maleta. Sana hindi tayo rito kasali doon sa mga tumatanggap ng maleta. Amen? Kasi yung mga yun, walang takot sa Diyos. Walang nagkukorek sa kanila. Kita mo, sila nga nagkukorek, pero wala. Hindi na tinatablang. Kaya kung magre-raise tayo ng leaders, dapat may takot sa Diyos, handa pa rin magpatuwid. Kaya sabi ko sa kausap ko, na nagpaalam, tatakbo siya, sabi ko, pag nanalo ka at naging barangay chairman ka, pupuntahan kita unannounced. Kasi baka makita ko, matsyempohan ko, nakikipag-inuman na sa mga konsihal niya. No, di ba? At least, sabi ko, may pangako ka sa akin, and right now, I am rebuking you, I'm correcting you. Paano ka makakapagpabago ng barangay? Kaisa kanila nakikipaglasingan. Naiintindihan niyo po ba? Sabi ko sa kanya, kahit magalit ka sa akin, nangako ka eh. Kaya, kung willing ka maging disciple, magpapakorek, then you have all my support. Financially, I will support you. Manpower, I will support you. No, tutulungan kita para ikampanya sa lugar na tatakbuhan mo. Amen? Alright, so gusto ng Lord, tayo po ay mag-rule. We are the head and not the tail. We are above and not below. Kahit sa school, kaya nung tumakbo si Peter bilang school, parang president nung school nila. Tuwan-tuwa ako kasi nag-exercise na ng leadership. No? Kasi yun ang gusto ng Diyos sa atin. We are the head and not the tail. We are above and not below. Okay? If you want to reign in life, do not sit on your hands. Grabe. Kung gusto mong maging pangunahin sa buhay, no, idiomatic expression yung ginamit, huwag mo upuan yung kamay mo. Sabi niya. Instead, work hard. Sabi mo sa katabi mo, work hard. Work hard at doing what's right. For the slacker will end up working to make someone else succeed. Yun daw hong mga tatamad-tamad. Tingnan mo ngayon katabi mo. Sabi mo, para sa atin ata yung mensahe. Yung tatamad-tamad, ang ginagawa mo raw sa buhay. Tingnan niyo, pakinggan niyo, yung mga tamad, tumatrabaho din yan. Kaya lang ang tinatrabaho nila para magtagumpay yung iba. Pag masipag ka, pakinggan niyo, pag masipag ka, tumatrabaho ka para ikaw ang magtagumpay. Pag tamad ka, nagtatrabaho ka para magtagumpay ang iba. Alin ka sa dalawa? You are working for your own success or you are working for the success of others?
Kaya yung mga nasa laylayan, yung mga nasa baba, yung hindi umaangat ang buhay, wala ka naman choice, magtatrabaho ka pa rin talaga. Kasi kung di ka magtatrabaho, sabi ng Biblia, huwag kang pakainin. So kaya maraming mga laborers, maraming mga workers, nagtatrabaho naman para kumain, pero akala nila, yun lang ang purpose nila, para lang mabuhay. Pero nagtatrabaho ka at yung pinagtatrabahuhan mo nagtatagumpay. Umaangat ang buhay. Amen. Sa bawat trabahong ginagawa natin, anuman ang line of work o service na ginagawa mo, meron kang pinagtatagumpay. Kung nagtatrabaho ka sa manufacturer o sa factory, you work for the success ng may-ari ng factory na yan. Amen. Kung ikaw ay nasa dito sa mall, sa SM na ito, you work para sa pagyaman ng mga C. Naiintindihan niyo po ako? Pero sila, they work for their own success. Kasi kaya nila narating yun, masipag sila. Alright, akbayan mo yung katabi mo. Dali, akbayan mo. Sabihin mo, hindi yung hindi yung malayo mararating mo, dapat mataas ang mararating mo. Marami malayo narating pero nandun pa rin sa laylayan. Ang layo nga, ang tagal na ng buhay dito sa mundo, pero sa laylayan pa rin. Dapat kaya pag magsasabi tayo, magdi-declare tayo sa ating mga kapatid, sabihin mo mataas ang mararating mo. Okay, sige na. Mag-prophesy ka naman dyan sa katabi mo. Sabi mo, mataas mararating mo. Bakit mataas ang mararating mo? Kasi sisipagan mo. Alright, sino rito ang sisipagan niya? Okay, pumalakpak na malakas ang lahat ng nagdi-desire na maging masipag. Pamagat ng ating pag-aaralan, hard work, key to high point. Work your way to the top. Okay, yan po yung pamagat ng ating pag-aaralan. Hard work, key to high point, work your way to the top. High point means peak, zenith, summit, elevation, eminence. Pag meron ka raw palang hard work, yan ang susi para makarating ka doon sa peak, makarating ka doon sa summit, para makaranas ka ng elevation, makaranas ka ng eminence. Amen? Sabi diyan, if you want to reign in life, if you want to reach the top, if you want to be the head, if you want elevation in life, sabi niya, don't sit on your hand. Work hard. Dapat masipag talaga. When I talk about kasipagan, I don't just speak kasipagan regarding your workplace o your trabaho. Marami naman masipag sa trabaho pero tamad sa ministry. Tamad sa bahay. Pagka pinag-usapan natin ng kasipagan, kasipagan sa lahat ng area ng buhay. Dapat hardworking tayo. Kasi marami rito, masipag naman. Pagdating sa trabaho, nagpapakamatay Pero bakit di pa rin umuunlad? Kasi walang blessing ng Lord. Kasi dapat balanse. Masipag tayo sa trabaho, masipag sa family, masipag sa ministry, masipag sa natin, sa ating social responsibilities. Dapat balansyado ang pagiging masipag natin. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang masipag? Masipag kumain, masipag matulog. Dapat masipag tayo. Kaya alam ninyo, pakinggan ninyo, maraming mga oras pa sa mga maling gawain kasi nga tamad. Sabi yan ni Martin Luther Sabi niya, lazy people are workplace of the devil. Ang tamad daw na tao,
lugar daw ng pinaggagalawan at pinagtatrabahuhan ng demonyo. Ang hinahanap kasi ng demonyo, pagka ang demonyo nakakita ng masipag sa ministry, masipag sa trabaho, masipag sa bahay, nahihirapan siya dyan. No? Masipag mag-pray, masipag magbasa ng Bible, wala. Talo na si Satan. Kasi hindi siya makasingit. Bubulong siya, hindi siya papansinin. Tutuksuhin niya, hindi siya papansinin kasi masipag. Masipag ka lang sa trabaho, pero hindi ka masipag sa ministry, hindi ka masipag mag-pray, ay, pray ka pa rin ng demonyo. Kasi meron siyang time para atakihin ka. Amen? Ay, tignan mo uli yung katabi mo. Dali. Yan ba ay workplace ng kaaway or walang lugar ang kaaway? Kasi masipag. Hallelujah. Ang objective natin dito sa pag-aaral natin ngayon is for us to understand that action guarantees our promotion. Okay? Ang objective natin is for us to understand that action guarantees our promotion. Pagka kumikilos tayo at may kasipagan tayo, garantisado, aangat tayo sa buhay. Amen. Amen? Ulitin ko po, pag sinabi kong action, pag sinabi kong sipag, hindi lang sa isang parte ng gawain. Punta naman tayo sa kabila para hindi tayo ma-extreme. May masisipag naman sa ministry, pero tamad pagdating sa trabaho. Mayroon pa rin butas ang demonyo. Kailangan talaga wag natin siyang bibigyan ng butas eh. Meron namang masipag sa ministry, masipag sa trabaho, masipag sa pag-aaral, pagdating sa bahay, tamad. Parang may kinakausap tayo rito ngayon. So our objective is to understand that we should be active, we should be zealous, we should be diligent in all aspects of our lives so that we can ensure our promotion. Amen. Parang nanghina kayo. Bakit ba pagka pinag-uusapan ng kasipagan, nanghihina na tayo? Wala pang ginagawa, nanghina na. Ha? O tinatamaan tayo? Nakakapanghina pagka may tama eh, no? Akbayan mo yung katabi mo uli, himasin mo, sabihin mo, makinig kang mabuti. Wag mo pabayaan na lalo kang tamarin. No? Amen? Alam niyo sa buhay, outcome is the product of action. Para mayroong resulta, dapat may gagawin ka. Amen? Hindi mo pwede iwasan yan. Outcome is the result of action. No action, no outcome. Hindi pwede tayong maging automatic. Dahil attend ka lang ng attend, magkakaroon ka na ng cell group, mamumunga ka. Hindi eh. Kailangan meron kang gagawin. Magsisipag ka para merong outcome. Amen. Effect is the product of effort. Naririnig niyo po ba? Effect, kung gusto mong merong epektong maganda sa buhay mo, resulta yan ng effort. Pag walang effort, walang effect. Nagigets po ba natin? Are you still with me? Sumigaw nga ng malakas na amen yung na nandito pa rin, kasama ko. Positive effect answers to positive effort. Ibig sabihin, no effort, no effect. Marami kasing mga tao na nag-iintay ng effect without doing any effort. So, hindi yan mag-work sa buhay. Kailangan merong effort. Amen. So, hard work talaga. Sabay-sabay nasabihin, hard work. So, impact is the result of input. Para magkaroon tayo ng impact, dapat meron kang input. Meron kang idinadagdag. Meron kang ginagawa para magkaroon ka ng impact. Life is never easy for the man that is lazy. Ulitin ko po. Life is not easy for the man that is lazy.
Kailanman hindi magiging madali ang buhay sa taong tamad. Parang wala akong marinig na amen. Parang lahat ng kausap ko ngayon, parang parang nalungkot kayo. Bakit kaya ito message? Sana iba na lang. Alam nyo, kapag puro tayo haplusan dito, pag puro tayo dito yung magaganda lang, hindi yan full gospel. Dapat pag-usapan natin lahat ng area. Yung iniisip mo at inaabangan mong dapat ituro, darating tayo doon. No? Pero hindi laging puro, na lang tayo, puro kilitian. Para sa taong gustong gumanda buhay, pangkiliti ito, maganda to. Kasi hindi mo pwedeng iwasan to eh. Lahat ng tinuturo ng Biblia na makapagpapaangat sa atin, dapat gawin natin. Kung ang sabi ng Biblia, gumaganda ang buhay pag masipag, dapat gawin natin. Amen. So, life will not be easy for the man that is lazy. That's the truth. Kaya nga, ginamit pa ni Solomon na halimbawa ang langgam. Kaya sabi niya, mas mabuti pa ang langgam. Hindi nagugutom. Kasi masipag magtrabaho araw-araw. May nakita ka bang langgam na tamad? Naka-standby lang? Napansin nyo, langgam, lakad yan ng lakad. Hanap yan ng hanap. Hindi napapagod at nagpapahinga ang langgam. Amen. Okay. Akbay mo yung katabi mo, sabihin mo, mas mabuti ka naman kaysa sa langgam. Amen? O unless na tinatanggap mo mas mabuti pa ang langgam sa'yo. Kaya alam niyo, maraming mga scammers ngayon, kasi nga, mga tamad yan eh. Kaya dumami ang mga mandarambong, kahit yung mga politiko natin na mga nagmali-maleta na yan, tamad yung mga yan eh. Bakit? Gustong yumaman sa madaling paraan. Ang pagyaman, pinaghihirapan. Ang kayamanan para sa masisipag. Pero yung kayamanan nila yan, yes, may enjoy nila pansamantala yung limpak-limpak na pera na yan, pero pansamantala lang yan. Kaya ngayon, tingnan nyo, nagkakagulo-gulo na sila. Kasi, sandali lang nilang na-enjoy kasi nga, ninakaw lang eh. Madalian, dahil tamad. Ayaw talaga magtrabaho ng patas. Ngayon, nagkakabistuhan na. Sa palagay nyo, masaya buhay ni Saldi ko ngayon? Patago-tago siya ngayon. Ang dami niyang eroplano, hindi niya magamit. Marami siyang pera, hindi niya magamit. Bakit? Kasi nakamit niya yung kayamanan na yon sa katamaran. Amen? Kaya maraming mga manluloko ngayon, scammers, di ba? Patawag-tawag lang, nanluloko, this is video. And your account is being used by other people. Can I talk to you for a while? And yeah. Tapos ganun lang kasimple, tamad eh. Kaya maraming fraud sa social media. Kaya kung nanloloko ka, ibig sabihin tamad ka. Instead of using your brain for invention, for much better idea, you use your mind para manloko ng iba. That's the easiest way manloko. Tama po ba? Nagigets niyo po ba ako? Kaya yung mga networking, yung mga nanluloko, mas madaling gawin kasi yun eh. Pero yung magtrabaho ng dahan-dahan para umunlad, yan ang kailangan kasipagan talaga. Amen. Kaya yung mga masisipag natin ditong mga tatay, yung mga small-time businessman pala ngayon, masipag na talagang pinapa-unlad yung buhay, palakpakan nga ho natin sila. Kasi yan ang talagang gusto ng Panginoon. Pag-unlad dahil bunga ng kasipagan. Amen. Hard work is the cure for hard life. Narinig niyo po ba ako? Hard work is the cure for hard life. Kung mahirap ang buhay mo ngayon, malulutas yan, magpakasipag ka lang. Amen.
Okay? Hard work is the cure. Kaya nakakatuwa na makakilala sa Panginoon. Siguro kung hindi ako nakakilala sa Panginoon hanggang ngayon, napakahirap pa rin ang buhay namin. Amen? Dahil kay Lord, naturuan tayong maging masipag sa lahat ng aspeto ng buhay para naman unti-unti matapos yung kahirapan sa buhay. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, dali, sabihin mo sa katabi mo, makakaahon ka rin sa kahirapan. Sino naniniwala makakaahon din sa kahirapan? Sino naniniwala, aangat ka rin? Oo, magsisipag lang tayo. Huwag tayo manloko, huwag tayo doon sa easy money, huwag tayo yung gusto lang kumita at yumaman ng mabilisan. Kailangan, let us work our way to the top. Amen? The way to work to the top is hard work. Amen. Your hard work gives you high worth. Ulitin ko, your hard work gives you high worth. Yung pagiging masipag mo magpapataas sa antas ng iyong value. Amen? Sinong gusto tumaas yung worth niya? Yung net worth niya. Kailangan magkaroon tayo ng hard work. Maging masipag at tayong aktibo sa maraming area ng buhay natin. Okay? Ano makikita natin sa mga hardworking na tao? Yun ang pag-uusapan natin just sa verse na yan. Proverbs chapter 12, verse 24. Ano ang makikita nating qualities ng mga hardworking na tao? Para masalamin natin yung sarili natin. Baka mamaya, akala mo masipag ka, ang pala hindi naman. Mas mabuti na yung malaman mo kagad kesa namumuhay ka sa akala. Naalala nyo, meron tayong pinag-aralan sa live class, yung maling akala. No? Yung sabi kasi doon sa Proverbs, ang tao, marami siyang ginagawa na akala niya tama. Pero ang dulo kapahamakan. Kaya mamaya, baka akala maganda masalamin natin ngayon, baka akala mo masipag ka. Pero kasi makikita mo, kung masipag ka, tumataas ang buhay mo. Umaangat. Kung masipag kang estudyante, tumataas yung grades mo. Amen. Kung masipag ka sa ministry, dumadami yung miyembro mo. Kung masipag kang primary 12, dapat lumalaki yung network mo. Amen. Kung masipag kang negosyante, dapat lumalaki yung business mo. Parang tumatahimik na. Kasi dapat kung totoo may effort kang ginagawa, makikita yung result, yung effect. May proof. Amen ba? Kaya kung walang proof na umaangat ka, baka talaga may kulang sa sipag. Kaya nga sasalamainin natin. Amen. Kung totoong hardworking tayo. So, ang sabi rito, if you want to reign in life, do not sit on your hands. Sitting on your hand, meaning, yan ay idiomatic expression kasi. Ang ibig sabihin yan, nag-chills out ka lang, nagdi-daydreaming. So, hindi ka raw aangat sa buhay kung ikaw ay nagdi-daydreaming. Yung pa-chill out ka lang, chill out lang tayo. Huwag mo na muna masyado yung ano na yan, yung assignment natin. Siniseryoso mo naman eh. Huwag yan. Pagka ganyan ka, hindi ka aangat. Amen? Hindi kasi yan ang lingwahe. Hindi yan ang makikita mo sa masisipag. Ang masisipag, hindi sila daydreamer. They are genuine dreamer. Ang daydreamer kasi yung nangangarap ng gising. Sana magkaroon din ako ng Ferrari. Yung mga nagdi-daydreaming mga kabataan, sana ako si Taylor Swift. One day. No? Sana ako si yung vlogger na sikat. Ako si Alex. Daydreaming yun eh. Yun, pagka gano'n, nagdi-daydreaming, hindi raw yun aangat sa buhay. Kasi chillax lang. Amen? Sitting on our hands, meaning,
Tayo ay nag-fiddle around lang. We ignores, we disregards. Ibig sabihin, hindi mo pinapansin yung mga dapat gawin kasi nga puro ka lang chilling out. Meron nagtambak na yung labada, pero hindi mo pinapansin. Amen? So ang ibig sabihin nito, na sitting around o sitting on our hands, ibig sabihin, hindi tayo attentive. Hindi tayo ready to work. Kasi nga pa-chill-chill ka lang. Pa-daydreaming ka lang. You are just fiddling around. Walang intention and walang awareness na merong dapat gawin. Amen? Alam niyo kasi yung masisipag, laging yan eh. Kaya nga ang tawag sa mga, tawag ng Lord sa mga servant, no? Ang equivalent niyan, waiter. Because ang mga servant talaga yung masisipag, yung mga alipin ng araw. Ano yon? All eyes yun. Tinitignan kung ano yung pangangailangan ng master niya. Kung ano yung mga dapat gawin. Laging, they are always on the lookout what to do. Sobrang mulat, sobrang merong spirit of vigilance. Hindi sila papatay-patay at hindi sila pumapatay ng oras. Amen? Ang masisipag, number 1, hardworking people are, number 1, attent. Bihira natin gamitin itong word na to, but for the sake ng iba't tatlong points natin. Attent means short yan ng attentive. Ano siya? That is a noun, meaning attentive, heedful, or ready. So, pag sinabing masipag na tao, mayroong sense of readiness. Attentive. Nakaano lagi yan? Ano ba tawag dito? Aware sila, meron silang spirit of vigilance na kung ano yung gagawin, makikita kagad nila yung gagawin nila. Alam niyo ba maraming tao, sabi ko nga, nagmumulagat na yung mga dapat gawin pero hindi pa rin ginagawa. Minsan makikita mo, may mga basura, may mga balat ng candy, may mga nakakalat. Dadaanan lang yan, tapos hindi pupulutin. Diyan pa lang kita, tamad eh. Walang awareness sa mga dapat gawin. Amen? Ang masisipag kasi, yung nakatabingi lang yung ano ba tawag yun? Lampaso, aayusin pa yan. Papagpagyan pa yan. Ako, madumi na. Yung bang merong tawag dyan, attention to details. Amen? Kaya tingnan niyo, pag tamad, sarili lang nila hindi maayos. Tingnan mo yung katabi mo, dali. Sabi mo, buti na lang maayos ka. Kawawa ang bahay kapag tamad ang mga nakatira. Amen? Ngayon, syempre mayayaman, wala na halos panahon yan para gawin yung mga trabaho sa bahay. Kaya kumukuha sila ng mga kasama sa bahay. Gagamitin naman nila yung pera nila. Ang tawag doon, let your money work for you. Nagtatrabaho pa rin kasi gumagawa sila ng pera para yung pera nila gumawa naman para sa kanila. Amen? Hindi pa rin tamad. Gagets po ba ninyo ako? Pag ang tao masipag, attentive yan sa lahat ng mga dapat ayusin. Merong basa dyan sa tabing upuan. Hindi yan mapapakali na, ay may basa. Bayaan mo siya. May mga ushers naman, punasan nila yan. Siya kukuha siyang tissue. Diyan pa lang makikita mo yung leadership eh. Diyan pa lang makikita mo masipag to. Amen. Amen. Kaya, alam nyo kasi sa family, sa mag-asawa, pag yung mga anak, masipag talaga, blessing yan sa magulang. Yung pagdating ng tatay, ay, ang tatay ko pagod ah. Pag upo niya, siya na yung magtatanggal ng sapatos, kuha ng sinelas. Hindi yung pagdating ng tatay,
Tayo pa yung naman pera. Ano lang ako maglalaro. Kasi po ba ako, yung mag-asawa naman, pagka nakita yung asawa, ay, teka muna, mukhang pagod yung asawa ko sa maghapon kahit pagod ka, minsan gano'n nag-aasahan tayo kahit ikaw pagod ka rin, pero kita mo, mukhang pagod yung asawa ko massage ko yung likod. Pagod ka pa, darling. Hindi yung, di ba? Kapag masipag, minsan nababawasan yung away Pero pagka nagkatamaran, ayan, away, nag-aasahan. Ikaw naman. Naigas niyo po ba ako? Parang napaka-basic, pero minsan nakakaligtaan natin. When you live a life that is always ready for action, you are sure to end well. Ulitin ko po. When you live a life that is always ready for action, you are sure to end well. Galatians chapter 6 verse 4. Tingnan niyo po si Paul. Sabi niya, pay careful attention to your own work. For then you will get the satisfaction of a job well done. Pagka raw tayo ay nag-apply ng careful attention to our work, to those things that we need to accomplish, sabi niya, makakatanggap tayo ng satisfaction sabi niya, na manggagaling to sa well done. Kaya minsan tayo mismo, hindi rin tayo masaya, kasi nga alam mo, hindi well done. Yan yung sabi ni Bishop Uriel kahapon sa men's conference Kaya maraming unfinished business, maraming hindi natatapos na gawain because we are not careful. Amen? Hindi tayo, careless. Meron pa rin tayong ugaling na ipamana sa atin ng mga Kastila, ng mga ninuno natin na ang tawag doon, kesihoda. Yung mga may edad dito, natatandaan nyo pa ba ibig sabihin ng kesihoda? Ibig sabihin nun, yung, ano bang ibig sabihin nun? Bahala na. Yung kesira-sira, kesihoda, come what may. Tama po? Sino sa inyo rito marunong, ito na lang, sino rito marunong magsaing? Gaya, may rice cooker na ngayon, madali na dapat yan Nung araw kasi, kahoy panggatong. Kaya pag tamad ka, kaya nung mga bata ngayon, pag namuhay noon, patay. Patay sa gutom. Kasi, akala nila pagkakuha ng kaldero, lalagyan ng kanin, buhusan ng tubig. Lalo ngayon yung kanin na, yung bigas na, ano ba yung rice natin, Shine? Teriyaki ba? Teriyaki. Ano na? Shirataki. Yun, lagyan mo lang ng tubig yun, kahit na gaano karaming tubig, na basta pinakulo ang tubig lang, naluluto yun ang kusa Talagang pangtamad Baka pagka nung araw yan, yung mga kabataan ngayon, kuha ng kaldero, lagyan ng bigas, kahit ilang gatang, lagyan ng tubig, wala sukat-sukat, tapos ganunin yung takip ng kaldero. Ayos yan, luto na yan. Nung kami maghahanap ka pa ng mga siit-siit para may panggatong ka. Tapos, babantayan mo yon. Hindi pwedeng pabayaan mo lang yon. Babantayan mo yon para kung yung laki ng apoy, uliit ng apoy. Pag namamatay-matay, dadagdagan mo ng gatong, okay, hihipan-hipan mo, kaya yung mga alikabok nasa mukha mo. Bago ka makakain, kaya nga nun sabi ko, pag tinatamaan ako ng katamaran, sinasabi ko, bakit pa kasi kumakain? Tapos maya-maya, ilalabas mo lang din naman. Sabi ko, sana mayroong pagkain na isang kain, buhay ka na ng buong buhay mo, no? Totoo, meron pala talaga yan noon. Kaya lang nagkasala si Eva at si Adan. Isang kain lang, wala na, buhay ka na. Nagigess niyo po ba ako? Ngayon, napakadali. Pero ayaw pa rin magluto.
Ngayon nga, ano na, pupunta ka lang sa 7-Eleven, luto na. Iinit. Pero yung kinakataman pa rin, laman na lang ako. Watay tayo dyan. Tingnan mo yung katabi mo. Dali, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, ready to work. Ang masipag, always ready to work. Kaya nga si Lord, mahilig siya, sabi niya, geared yourself for action. Pagka ang isang servant, kumuha na yan ng parang sinturon, yung panali dito sa bewang, ang ibig sabihin niyan, I'm ready for action. Kaya lahat ng makikita nung gagawin nun. Amen. Ngayon kasi, pakinggan niyo ako, huwag kayong magagalit sa akin at huwag kayong kasi minumulat tayo ng Lord sa katotohanan. Kasi ang panahon natin ngayon, ang iminumulat sa atin because of the IT age natin is more on, please listen, entertainment. Kaya masyado tayong gusto natin, sit back and relax. Eat and be merry. Gusto natin puro pang-aaliw. Gusto natin chill-chill lang. Talagang ang nire-raise up ng generation na ito ngayon ay generation of indolent. Generation ng tamad. Pero alam niyo po, ang lahi ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, dapat generation after generation ay generation ng masisipag. Amen? Hawakan mo uli yung kamay ng katabi mo, sabi mo, huwag kang papayag na maging tamad. Dahil ang tamad walang pag-unlad. Amen? Kasama ko pa ba kayo ngayon? So we need to be ready for action. Kaya sabi ni Paul, pay or give careful attention to your own work. Pay attention. Pag sinabing pay close attention, nakatutok ka, mulat ka, aware ka, vigilant ka. Hindi mo papabayaan pag sinabing you pay careful attention, hindi mo papabayaan na hindi nagawa yan. Na napanish yan, na nabulok na lang yan dahil hindi mo hinugasan. Amen? Woo! Sasaktan ng mga kabataan. Kaya yung Proverbs 21 woman, biro mo, babae siya, na itaguyod niya yung pamilya niya, hinahangaan siya sa kanilang komunidad, pride siya ng kanyang mga anak at ng kanyang asawa, kasi masipag siyang babae. Kaya sabi ron, kahit na sa panahon ng tag-ulan, ng bagyo, hindi sila nangangamba kasi hindi sila magugutom. Bakit? Kasi nga masipag yung Proverbs 31 woman. Amen. Basahin natin yung isang portion lang. Proverbs 31:27. Tingnan nyo, bakit siya masipag? Sabi niya, she watches over the ways of her household. Grabe, talagang tinitignan niya lahat ng mga kailangan, lahat ng mga gagawin. Hindi niya papabayaan na ito hindi nagagawa, hindi natatrabaho, hindi natatapos. She watches. She was so attentive to the needs of her family. Alam niyo kasi ang pag-unlad ng bahay, ng tahanan, hindi yan kailangan si lalaki ang gumawa nun o si babae. Pwede kasing umunlad ang tahanan kahit si babae gumawa. Basta ang mahalaga, pareho masipag si lalaki, masipag si babae. Wala dapat nagsasabi na, dapat ikaw ang breadwinner, dapat ikaw ang nagpo-provide. Kasi pwedeng gamitin ng Lord kahit asawang lalaki o asawang babae. Amen? Although the man is the leader, but kung ang binigyan talaga ng katalinuhan at kahusayan ay babae para paunlarin ang bahay, so be it. Basta ang mahalaga, nagkakasundo ang mag-asawa. Walang bangayan. Amen? Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Dali, sabihin mo, dapat katulad ka nung Proverbs 31 woman.
Sabi niya, no, she watches over the ways of her household. Tignan niyo. And does not eat the bread of idleness. Pag sinabi yung idiomatic expression yun, ang ibig sabihin, hindi niya pinapabayaan na ang katamaran ay maging bahagi ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Listen, dapat wag nating lagyan ng puwang ang katamaran sa buhay natin. Don't eat the bread of idleness. Ano ba ibig sabihin ng idleness? Kalimitan ang ating pangunawa dyan, tamad. Tama. Bakit tamad? Ang pinakaugat niya, kasi kaya tamad ang isang idle because of inattentiveness. Because he or she is careless, unaware, unthinking, oblivious. Ibig sabihin, lacking conscious awareness. Ang mga idol, pahiga-higa lang yan, paupo-upo lang yan, hindi yan aware na halos mamatay-matay na sa pagod yung nanay. Kakatrabaho. Yang idol, nakaupo lang yan, nakatayo lang yan, nanunood lang yan, nagbabasa lang yan, nag-i-scroll lang yan ng mga social media, hindi aware na marami na palang kalat, maraming hugasin. Pagka tayo ay hindi attentive, marami tayong napapabayaan. Ang tawag dyan, katamaran. At pagtamad, hindi yan uunlad. Hindi yan aangat. Amen. Kaya, dapat mag-cultivate tayo ng pagiging attentive, pagiging mulat. Kaya kahit sa HO, biro mo, minsan nagiiwan ng mga hugasin dun sa kaya natutuwa ako kay Gladys, nagmumukhang mayordoma si Gladys sa home office. Tapang-tapang, lagi nagpo-post. May nag-iwan dito ng ganito. Tama yun. Amen? May mga tamad, kaya minsan meron ng BO, kasi pati ba naman paglilinis ng kilikili, hindi magawa. Pati yun, hindi ka aware sa amoy mo. Yes, yun po ba ako? Hindi ka aware kung nasasangsangan na sa yung katabi mo. It takes awareness kasi, being attentive. Dahil kapag ka ikaw ay vigilant, marami kang magagawa. Amen. Marami talagang tao, kaya kung ano-anong nagagawa sa buhay na hindi maganda, because self-centered. Alam nyo kapag ka nakatuto ka sa sarili mo, you are after entertainment. Kasi pinaka-isang obvious na manifestation ng selfishness is more on ka sa entertainment. Pag ini-entertain mo yung sarili mo, wala kang panahon para sa iba. You lack awareness to the needs of others. You lack awareness kung ano yung nangyayari sa kapaligiran mo. Kaya para tayo po ay maging masipag at iangat ng Diyos, let's start developing awareness. Amen. Attentiveness. Palakpakan naman natin si Lord. Okay, pangalawa. Ang mga hardworking na tao, hindi lang sila attent, sila rin ay, basahin natin muna, sabi diyan, if you want to reign in life, do not sit on your hands, but work hard of doing what is right. Ang keywords natin yan, work hard at doing what is right. Okay? Ang hardworking pala na tao, hindi siya nagtuldok dun sa work hard. Sabi, work hard at doing things, doing the right things. Tama ba ako? Doing the right things? O doing what is right. Marami naman kasi talagang masipag, pero hindi masipag sa tama, masipag sa mali. Nai-guess niyo po ba ako? Hindi pa rin totoong masipag yon. Ang pinag-uusapan nating masipag ay masipag sa paggawa ng mga tama. Una, hardworking people are attentive, right? Aware, vigilant. Pangalawa, hardworking people are, sulat nyo to,
ardent. Pag sinabing ardent, ang ibig sabihin niyan ay katumbas yan ng diligent. Sobrang passionate niya gawin kung ano ang tama. Kung ano ang makakabuti hindi lang sa kanya, kundi sa maraming tao at kalulugdan ng Diyos. Alright, number 1, dapat ang hardworking ay attent. Tinitignan niya lahat ng dapat makita at gagawin niya yon. Pangalawa, ardent. Nag-aapoy yung puso. Okay? Ang katumbas niya, sabi ko nga sa inyo, diligent. Tingnan niyo yung katabi niyo, mukha bang diligent yung katabi natin? Dahil sabi sa Proverbs chapter 22, verse 29, do you see a man who excels in his work? Yan yung ardent, yan yung diligent. Nag-e-excel sa kanyang ginagawa. Pagka nag-e-excel, merong spirit of excellence, no? Pinagbubuti niya talaga. Hindi lang siya basta masipag, yung kasipagan niya ay pinagaganda niya pa lahat ng kanyang ginagawa. Pinagbubuti niya. Katulad ni Daniel. Pag nagtrabaho, katulad ni Nehemiah, katulad ni Joseph, hindi lang gumagawa ng may kasipagan, kundi yung kasipagan sinasamahan ng kagandahan at kabutihan. Kaya sabi rito, do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. Promoted. No? Yan yung mabilis na naipopromote. Yan yung mga nakakasama ng mga kings, ng mga importanteng tao na i-elevate kasi working hard through diligence. Amen. Diligence is the doorway to eminence. Where you stand tomorrow is determined by how diligent you are today. Kung saan papunta ang buhay mo sa hinaharap, ang nagdidetermine yan kung gaano kakasipag ngayon. Amen. So work determines worth. Hard work equals high flight. Kapag ka ikaw ay masipag, meron kang diligence, lilipad ka talaga. Sino gustong lumipad dito? Mapa-ministry man yan. Kaya nga ako sinasabi ko sa mga primary 12, kung ako nasa posisyon ninyo, kaya ko bumuo ng 12 in just 2 months. In 1 year, kaya kong bumuo ng 144. Kasi aaraw-arawin ko talaga yan. Tatrabahuhin ko yan, sisipagan ko yan with the help and by the grace of God. Kaya kong bumuo ng 144 in 1 year. Amen? Pero bakit ano nangyari? 5 years na, 10 years na, hindi pa makabuo kahit 12. Kulang talaga. Pero pag nakita mo, pagod na pagod. Pastor, pagod na pagod ako. Iba kasi yung nagpapagod. Iba yung totoong masipag na ang tawag ay diligence. Okay, explain ko sa inyo further. Ano ba diligence? What is diligence? Number 1, pakita nyo multimedia. Diligence is brutal commitment to duty. Ang keyword natin dyan, yung salitang brutal. Diligence is brutal commitment to duty. Pag may trabaho ka, halimbawa katulad nga naman, bubuo ng 12. You have that brutal commitment, I will build my 12. Pag sinabing brutal commitment, you are not half-hearted with your commitment. You are not haphazard with your commitment. You are completely and brutally committed to do that. Amen. Pag sinabing brutal yung commitment mo na tapusin, linisin yung garahe ninyo, kahit ano pang istorbo, kahit mayroong pang mga tumatawag sa iyo,
because you have that brutal commitment na malinis yon, hindi mo iiwan yon ng hindi malinis, o hindi ka magpapaistorbo, hindi ka parte doon, lilinisin mo yon. Amen. Marami sa atin kaya hindi natatapos yung dapat tapusin kasi hindi tayo fully committed. Ang diligent na tao, grabe yung commitment niya. Kaya si Jesus Christ, pakinggan niyo, si Jesus Christ, He completed His mission in 3.5 years. Kasi He was brutally committed. Pwede kasi siyang nung huhulihin na siya, atras abante. Kaya nung nanalangin siya sa Garden of Gethsemane, ayun yung brutal commitment niya. Sabi niya, Father, if possible, let this cup of suffering be removed from me. Siya man din bilang tao that time. Nakakaramdam siya na mahirap to. Hindi to madali. Kaya sabi niya, Ama, kung pwede, alisin ninyo ang paghihirap na ito. Pero tingnan niyo po yung commitment niya, yung brutal commitment niya. But, let not my will be done. Let your will be done. Grabe yung commitment. Amen? Kaya 3.5 years, kompleto, tapos yung kanyang misyon. Kaya tayo, napakasimple lang na gagawin. Actually, building your 12 is just a basic. Magtayo ng cell group, basic. Napakadaming madadali lang na trabaho na binibigay sa atin ng Lord. Napakadali. Pero ang tagal na hindi natin nagagawa because we are not diligent. We don't have that brutal commitment. Amen. Akbay mo yung katabi mo, dali, sabihin mo, ang sakit. Masakit talaga katotohanan. Amen po ba? Pangalawa, diligence is giving all your energy to fulfill the task. Diligence is giving all your energy to fulfill the task. Pag sinabing diligent ka, lahat ng kalakasan mo, gagamitin mo para mapangyari o matupad o magawa mo, matapos mo yung task mo. Yan yung mga diligent na tao. Hindi yan sila pumapayag na hindi natatapos yung task. Amen? Kaya sa home office, yung mga CEO na nawawala yung mga client kasi hindi nila tinatapos yung task. Paano matatapos? Konting gawa, social media. Konting gawa, laro. Konting gawa, chika-chika. Ay, kamusta ka na? Yung chika-chika na yun, kumakain ng oras yun eh. Sinasayang mo yung energy mo. Sinasayang mo yung time mo na dapat ginugugol mo to complete your task. Amen. Ang mga masisipag, ang totoong masisipag, hindi sinasayang yung kanilang oras at yung kanilang lakas sa hindi. Pakinggan nyo, walang kinalaman para matapos yung kanilang assignment. Amen. Alright, hawakan mo uli ang kamay ng katabi mo, pisil-pisilin mo, sabihin mo, huwag sayangin ang lakas. Tapos saka sabi mo, pagod na ako eh. Saan ka napagod? Amen? Next, diligence is working hard plus working smart. Ang pagiging masipag o diligent ay pagiging masipag pero at the same time pagiging matalino. Kaya nga sabi ko, minsan mali yung concept natin ng kasipagan. Puro lakas lang, puro sipag lang, puro physical work. Pakinggan niyo ako, diligence is both physical work and mental work. Working hard and working smart.
Amen? Marami naman masipag, gawa ng gawa, pero hindi nag-iisip. Kaya, ang dulo, palpak pa rin. Walang diligence, walang excellence. When I talk about diligence, I'm talking about excellence. Pag hindi ka gumamit ng kokote, hindi yan magiging excellent. Pag puro lakas lang ginamit mo. Nagigets niyo po ba ako? Halimbawa, malaki katawan mo. Siyempre, marami kang magagawa niya. Malakas ka eh. Full of energy ka. May hawak kang laghari. Basta nilaghari mo na nilaghari. Di mo na ginamitan ng utak. Di mo man lang sinukat. Eh, titabingi. Sa dulo, ulitin mo uli. Nagigets niyo po ba ako? Kaya sabi ni Solomon, sharpen your axe. Gamit ka ng kokote. Bago mo trabahuhin, hasain mo muna. Amen. Yun yung diligent. Working hard at the same time working smart. Diligence is hard work plus head work. Nagigets niyo po ba ako? Ang totoong mahusay na merong excellence yung ginagawa, merong hard work at the same time merong head work. Gumagamit ng kamay at gumagamit ng utak. Diligence is allergy to laziness and aversion to indolence. Another one is diligence is allergy to laziness. Pagka ikaw ay totoong masipag, yung may excellence. Sino sa inyo ang merong allergy? Pag may allergy ka, ibig sabihin, halimbawa, sa dust, no? Allergy ka sa mga pagkain, iniiwasan mo yon. Tama? So, ang taong masipag talaga at pinagbubuti yung kanyang gawain, yun yung tinataas ng Lord. Ang katangian niya, kaya masipag sila na ganun, iniiwasan nila yung katamaran. Allergy sila sa katamaran. Amen? Dalawa yan. Yung mga pagkahalimbawa, tinatamad na siya, ano niya yun, i-brush aside niya yan. Hindi pwede. Hindi ko pagkatao ang tamad. Amen. Amen. Sino yung nagsasabi niyan, hindi ko pagkatao ang tamad, pumalakpak na malakas? Mahina yung palakpak na masisipag. Bukod sa iniiwasan niya yun, binabrush aside niya yung thought na maging tamad, pagka meron siyang kasamang tamad, iniiwasan niya rin yun. Hindi siya bumabarkada sa tamad. Biro mo, pagsamahin mo, tamad plus tamad, ano na yon? Super tamad. Pagka may katamaran ka, bumarkada ka sa masipag. Amen? Para naman mahawa ka. Huwag ka sumama doon sa mga tamad sa ministry, tamad manalangin, tamad na magtrabaho, tamad sa bahay. Grabe, tamad ka na nga, sumama ka pa ron. Di pareho kayong nagkahawaan palalo. Lalo pa kayong nagdiriyo. Ang tamad natin, hallelujah. Praise God, tamaran natin lalo. Ganon, amen. Kahit pa kasama mo yan sa grupo ninyo, kung tamad siya, kahit matagal na kayo magkaibigan, kaya nga sabi ko sa inyo, may ilan akong pastor na iniwan pansamantala. Kasi puro ang ginagawa na lang namin, tawanan, kainan, kapihan, kambingan. Pero sa ministry, wala naman kaming production. Kaya sabi ko sa kanila, iwahiwalay muna tayo. Mag-focus ako sa church. Gusto kong sipagan ang gawain ko sa church. Mag-G12 ako. Kung gusto niyo sumama sa akin, sama kayo sa akin. Ayaw nila. Gusto lang nila kung kwentuhan. Ayoko na. Sabi ko, tumatanda tayo. We're not getting younger. Kailangan na nating magsipag. Amen. So ano bunga? Nung iniwasan ko na yung mga barkadang tamad, unti-unti nang gumanda yung church. Lumago ang church. Nagbunga. Kaya it's about time. No? Siyempre, hindi mo pwede iwan kasi ka-church natin yun. Pero bawasan mo na yung time sa kanya. Kahit taga-ibang network, kaibang grupo, doon ka sumama dahil masipag. Amen?
Sama ka sa masipag dahil ang masipag tutulungan kanyang umangat sa buhay. Amen. Umangat sa iyong mga performance. Okay, mga halimbawa. Grabe, kulang tayo sa oras. Ang dami nating halimbawa sa Bible na masisipag. Ang Diyos Ama mismo natin. John chapter 5 verse 17. Pakipakita ang multimedia. Sabi sa John 5:17, but Jesus replied, my Father is always working and so am I. Kaya pala si Jesus masipag kasi mana siya sa tatay niya sa langit, masipag. Anong sabi? Ang Ama raw ay ano? My Father is always working. Always. Sabihin nga natin sabay-sabay, always. Laging nagtatrabaho. Kaya meron siyang one day off. Meron siyang Sunday ng rest. Kasi nga, 6 days, napakasipag ng Ama. Ang Sunday niya is a day of appreciation. Masipag pa rin. Kasi tinitingnan niya isa-isa. Oh, ang ganda ng sun. Praise. Ganda-ganda. Well done. Di ba? Ina-appreciate niya yung work niya. Kasi marami siyang nagawa sa loob ng 6 na araw. Amen. Kaya dapat talaga katulad tayo, kung tayo anak ng Diyos, dapat masipag din tayo katulad ng tatay natin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magmana ka sa tatay natin sa langit. Sino gusto magmana sa tatay natin sa langit? Masipag. Sino pa? Sa Abraham. Genesis 14, verse 14 to 16. Di na natin babasahin, pero ang kwento doon, yung kanyang pamangkin si Lot na bihag ng mga kalaban. Anong ginawa ni Abraham? Siya mismo, he went to war by himself. Hindi niya inutusan lang yung kanyang mga tauhan. Oh, habulin niyo yung mga kumidnap kay Lot. But he himself went to war. Nakipagdigmaan din siya. Kaya pala si Abraham, umangat sa buhay, masipag eh. Wala kang makikita sa Bible na umangat ang buhay na hindi masipag. Amen. Sino pa? Siyempre si Isaac. Si Isaac sa Genesis 26:18 to 22, di na rin natin babasahin. Basahin nyo na lang pagdating nyo sa bahay. Magandang basahin yan. Makikita natin doon, maghuhukay siya ng balon. Tingnan nyo, ganun kasipag si Isaac. He was digging well. Kasi mahalaga ang balon nung araw. Pag wala kang balon, walang pandilig, walang pang-inom, walang panggamit sa bahay, hindi ka mabubuhay. Kaya mahalaga sa kanila ang well, ang balon. Ang problema, every time na makakahukay siya ng balon at makakakita siya ng bukal, no? Ang gagawin ng mga kaaway, tatabunan. Pag tinabunan, di na lang nakikipag-away si Isaac, ang gagawin niya, pupunta na naman siya sa isang lugar, hukay na naman siya ng balon. Alam niyo, pag hukay ng balon, di mababaw yan. Dahil ang bukal nasa kaila-ilaliman. Amen. Kaya sipag talaga dapat, hukay na naman siya. Pag nakakita siya ng bukal, ang saya-saya niya para sa pamilya niya. Pero tatabunan na naman yun ng mga kaaway. Grabe yung diligence ni Isaac. Pag tinabunan, punta na naman siya sa ibang lugar. Hukay na naman siya. Hanggang sa makatagpo na naman siya ng bukal. Pag nakatagpo na naman siya, tatabunan na naman ng mga kaaway. Hukay na naman. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Dali, sabihin mo. Dali, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Sabihin mo, ang pikon, talo. Alam mo, sa buhay na ito, pipikunin ka talaga. Marami kang gagawin. Marami no mga pasaway. Amen? Sa halip na tulungan ka, pahihirapan ka pa. Alam mo, minsan nakakapikon, yung mga mismong kasama mo sa bahay. Nagpipray ka, nagsisipag ka na magpray. Nagsisipag ka sa ministry, tapos sila pa yung mga pumupuna sa'yo. Payo ko lang sa mga kakasama sa bahay, pag masipag sa ministry yung mga kasama ninyo, suportahan ta ka. Huwag na sana kayong pabigat. Kung ikaw hindi na nga makapagsipag edi encourage mo na lang yung kasama mo sa buhay.
Hindi yung ikaw pa yung opposition. Amen. Yung hindi mo magawa, siya man lang magawa, edi dapat masaya ka na. Amen? Alam mo, darating araw, pag masipag yon, ikaw din magiging masipag. Suportahan tayo. Okay, hawakan mo nga yung katabi mo uli, sabihin mo sa kanya, suportahan ta ka. Amen. So si Isaac, napaka-diligent. Kahit anong gawin, hindi siya nagpapatinag, tuloy-tuloy lang siya, ganoon ang totoong masipag. Amen. Si Jacob, eto si Jacob, grabe. Genesis 31, verse 40 to 41. 7 years, he worked para doon sa kanyang unang asawa. Akala niya, niloko siya ni Laban, hindi naman binigay sa kanya yung totoong mapapangasawa niya. Gusto niya, binigay sa kanya si Leah. So, wala siyang nagawa. Ang sabi niya, I will also work another 7 years. Pero mo, winork out niya 7 years, and additional 7 years, nag-work uli siya kay Laban, sa biyanan niya. Kaya, all in all, 21 years of hard work. Kaya tingnan niyo ano resulta. Pag alis niya naman kay Laban, ang dami niyang kayamanan. Yumaman at umunlad talaga si Jacob kasi masipag siya. Amen? Ang kasipagan, ang kayamanan, ang kaunlaran ay para sa mga taong mayroong diligence. And most especially si Paul. Kaya pala si Paul ay top apostle because he was a diligent person. 1 Corinthians 15:10. Sabi niya, by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly. Tingnan niyo po yun. I labor more abundantly than they all. 1 Timothy 4:10. Sabi niya dyan, this is why we work hard and continue to struggle. Si Pablo talaga, pag pinicture out ko siya, pag inimagine ko siya, para siyang makabagong Pastor Paul Inenche na taga Nigeria. Nakakahiyang tumabi sa sobrang kasipagan. Kaya nga si Pastor Mervin, sabi niya, nung kailan nagbakasyon sila ng more than 1 week ata o 2 weeks sa Japan, di siya nag-post kasi nahihiya siya kay Pastor Inenche. Kasi Pastor Inenche, kahit anong pagod ng crusade niya sa Philippines, Manila, Bicol, Pagadian, pagkatapos noon, walang bakasyon yun. Walang pahinga yun. Diretso pa siya sa ibang mga cities, sa ibang nation, nagko-crusade pa rin. Kaya sabi niya, Pastor, hindi ako nagpo-post, nahihiya ako. Pagkatabi mo na, pagkasama natin si Doc Paul Inenche, parang ang tamad natin talaga. Sobrang sipag. Napaka-diligent. Parang si Paul. Amen. May mga tao bang pagka natabihan mo, makikita mo mukhang tamad ka? Amen? Pero may mga tao naman pagkakatabi mo, parang ikaw na yung pinakamasipag sa sobrang tamad. Amen. Okay, worship team. Merong isang pastor, ang pangalan niya ay si Jerry Falwell. Siya ay founder ng Liberty University. Isang sikat na university to sa Amerika. He started the church in 1974 at nagsimula siya sa 5 tao. Grabe, no? Nag-pioneer siya, 5 lang miyembro niya. And in 5 years, yung 5 na yon hindi nadagdagan. 5 lang talaga. Pero, napaka-diligent nito ni Pastor Falwell. Pakinggan nyo, sa sobrang diligence niya, ganito yung ginawa niya. Araw-araw to. Araw-araw. Sabi niya, kakatok ako sa 100 bahay araw-araw.
to share the gospel, and to invite them to the church. Araw-araw din nakakatanggap siya na pagkatok niya ng pintuan, Islam sa kanya yung door. Pa! Araw-araw napapahiya. Araw-araw nasisigawan. Pero araw-araw, kumakatok siya sa 100 pintuan for 5 years. Hindi niya yung tinantanan. Napakasipag niya. 100 pintuan, 100 bahay araw-araw. Tanungin mo yung katabi mo. Dali, tanungin mo yung katabi mo. Kaya mo yon. Sabi ko nga kung ang mga primary 12, ganito gagawin. Sa loob ng 5 taon. Baka wala pang 5 taon, buo mo ang 1728 mo. Kung 100 houses araw-araw kakatukin mo. From Maykawayan, Bulacan, Valenzuela, Santa Maria, Bukawi, San Jose. 100 houses daily. Walang hindi aasenso, walang hindi lalago kapag ka lang talaga masipag. Ano nangyari kay Pastor Falwell? Nung kanyang nag-persist, ganun lang, di siya napagod, di siya tumigil, 100 doors every day. His brutal duty for 5 years, tinuloy-tuloy niya lang. Then, when it came to, sa 5 years na, boom! The obstacle crumbled, the limitation broke. Before he retired, Liberty University became the top university in the U.S. His church grew into thousands. At alam nyo ba, yung kanilang binild na studio ay yun ang pinagdarausan ng recording ng Hosanna Integrity. Wala pa yung mga elevation na yan, wala pa yung mga Hillsong na yan. Ang pinakasikat no na Christian worship ay Hosanna. No? Doon nila ginagawa yon doon sa kanilang studio. Yung nagsimula ng lilima lang, naging thousands of congregation. Nakapag-build ng isang university na pinakasikat sa buong mundo. Dahil yung pastor, yung isang tao, na kokonti lang ang meron siya sa umpisa, pero naging diligent. Araw-araw, hindi napagod, hindi tinamad. Amen? Kasi minsan, ang kasipagan natin, seasonal. Minsan masipag, minsan hindi. Amen? Sino yung umaamin na ganun siya? Sino yung katulad ni Pablo gusto mo at katulad ni Falwell maging masipag araw-araw? Taas nga kamay ng gustong maging masipag, gustong maging a hard worker para makaranas ng pag-angat. Being the head is our portion. Kaya lang hindi ang binibigay ng libre lang. Tinatrabaho talaga yan. But this is, pakinggan niyo ako. Yung human zeal natin, may sipag din naman tayo kahit paano paminsan-minsan eh. Tama po ba yan? Tingnan mo yung katabi mo, may sipag din naman sa katawan yan eh. Lalo na pag nabigyan ng pera yan, biglang sumisipag. Minsan, pag napuri ka, sumisipag ka rin naman. Tama po ba? Depende sa sirkumstansya ang kasipagan natin. Pagka ikaw, ay halimbawa, nakarinig ka ng pangit na salita, bigla kang tinatamad.
Kaya nga ang kasipagan natin, listen, our human diligence is very limited. Kaya kailangan dito papasok yung pangangailangan ng Holy Spirit. Because only the Spirit, katulad, alam ko yung sipag ni Paul Inenche, hindi niya yung sariling sipag. It was driven by the fire of the Holy Spirit. Okay, last verse basahin natin. Pakipakita yung Romans 12:11 sa The Passion Translation. Sabi sa Romans 12:11, be enthusiastic to serve the Lord. Kita niyo po yan? Be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot. Sabi niya, hayaan nyo yung gigil, hayaan nyo yung passion nyo sa paglilingkod sa Kanya. Dapat boiling hot, kumukulo. Alam nyo, marami sa atin, wala na tayo dyan sa level na yan. Yung level ng paglilingkod natin, hindi kumukulo. Dapat kumukulo yan. Alam nyo, ang mga barko noon, ang nagpapatakbo ay heat. Pag kumukulo yun, pag mainit na mainit yun, mabilis yung takbo ng barko. Kaya minsan, ang bagal ng takbo natin. Ang bagal ng lipad natin. Kasi kulang sa apoy. Kulang sa kulo. Sino nagpapakulo nun? Ang sabi diyan, radiate with the glow of the Holy Spirit. Radiate with the glow of the Holy Spirit. And let Him fill you with excitement as you serve Him. Let Him fill you with excitement. Alam nyo, ang magbibigay lang talaga ng excitement sa atin sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tao, hindi pera, hindi sirkumstansya, kasi pabago-bago yan. Ang magbibigay talaga ng totoong excitement sa atin sa paglilingkod sa Panginoon para maging masipag ay ang Holy Spirit. Kaya si Pablo, kahit pinupugutan na, nakangiti pa, kahit si Pablo talagang nasasaktan, ang daming hirap, pero excited. Yan ang nangyayari sa mga taong puspos ng Espiritu, hindi marunong tamarin. Amen? Those who are filled by the Holy Spirit, hindi yan tinatamad mag-pray. Hindi yan tinatamad magsimba. Hindi yan tinatamad umattend ng cell group. Hindi yan tinatamad magtrabaho. Hindi yan tinatamad na makipagkapwa, mag-share ng gospel. They are always excited. Kaya sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Si Jesus lang talaga through the Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng lakas at sigla, excitement para gawin ang lahat ng bagay. Amen. Pero palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat. Alam ko sa kaibuturan ng puso natin, gusto naman natin maging masipag. Kaya lang sabi ko nga, limited ang kasipagan natin. But today, let us allow the Holy Spirit to empower us. No? Magpapuspos ka. Allow the Holy Spirit to rule over your life. At yung katamaran mo, mapagtatagumpayan mo. And you will be always excited to serve the Lord. You will be always excited to do hard work. Amen. Bow your head, close your eyes, lift up your hands, and ask the Holy Spirit to strengthen you.